Alam nyo ba na maaari kayong review, makapag-playback, at saka maaari nyo masave yung file ng inyong CCTV sa inyong bahay kahit nasa ang lugar man kayo sa mundo gamit ang inyong computer or PC. So, kailangan lang na yung computer or CCTV nyo is nakakonect sa internet. Tapos, kailangan ng inyong laptop is nakalink doon sa CCTV nyo sa inyong bahay. Then, kahit na umalis ka doon sa lugar na yon, basta na as long as naka-online ang iyong CCTV sa bahay, maaari kang mag-playback at saka mag-backup ng file. Pero, yan, sa video ito, unahin muna natin yung paano mag-playback ng file. So, paano mag-review. Then, sunod natin sa kung paano paano i-backup yung file. So, sundan lang po natin ang video to. Pero habang naghihintay ka, pindutin mo muna yung kulay pula na subscribe. Okay? So, ayan. Sa inyong computer, buksan nyo ang application. Double-click nyo ang application. Tapos lalabas yan, yung user account control. Tapos click mo ang yes. Then, if naka-auto login ka, magdidire-diretso na yan. Pero kung hindi ka naka-auto login, hihingian ka ng password. Pagka-input mo ng password, magbubukas na siya ng ganyan. Ito yung kanyang homepage. Ito yung kanyang homepage. So, dito ka mag-click ng live view pagka gusto mo manood. Okay? Pag gusto mo manood ng live na view ng inyong CCTV. So, since ang inyong CCTV ay nasa Pilipinas tapos ikaw ay nasa ibang lugar sa mundo, maaaring mangyari ang ganito. Nakikita nyo may kulay pula na may question. So, kung mangyayari man yon, mag-right click ka lang at saka click mo yung login. So, ibig sabihin nun is nagbabasa pa siya dahil nga nasa Pilipinas ang inyong CCTV, napakabagal ng internet. So, maaaring ganong mangyari. Okay. Tapos, kung sakali na didiretso yun na magbukas ng ganito. Pero, mostly, ito yung kanyang homepage. Ang gawin mo kaagad is, click mo yung playback, double click ka. So, siguro naman may idea ka na sa kung ano yung hinahanap mo, nasa ang camera. So, hanapin mo yung camera na yon. Halimbawa, ang hinahanap mo is parking. Click mo muna yung device. Halimbawa, ito yung isang device mo na gusto mo i-review. Or sabihin natin na may bahay ka sa Quezon City. Ito ay Quezon City, ito Bulacan, Manila, Cebu, din ikaw ay nasa ibang lugar sa mundo. So, halimbawa, sabihin natin na Quezon City. Ito, in CH1 ang nakalagay dyan. Sabihin natin, yan ay ang bahay mo sa Quezon City. So, click mo yan, then hanapin mo yung camera na gusto mo i-review. Let's say, parking. Tapos, hanapin mo yung date, kung anong date. Nandito yung calendar dito sa baba. Anong date? So, sabihin na natin na yan ay 15 ng June. June 15. So, ayan. Ito yung kanyang start time. Ito yung kanyang end time. Makikita mo rin dito sa oras. Ito ay nakalagay 0:00. Ibig sabihin, alas 12 ng hating gabi, eksakto. Tapos, ito naman dito, 23:59:59. Ibig sabihin, alas 11 ng hating gabi. Alas 11:59 ng hating gabi. Ng 15 ng June. So, kung hindi mo pa alam yung file na hinahanap mo, click mo lang yung search. Okay? Pero kung alam mo na yung file na hinahanap mo, ilagay mo dito yung yung oras. So, yan, click mo yan, tapos mag-backspace ka, ilagay mo yung oras, yung exact time dito at saka dito. Pero doon sa mga nagiging suggestion ko, doon sa mga pag-backup ng files, halimbawa, ang pangyayari is 9:56. Exactly 9:56 to 9:57 or 9:55 to 9:56. Ang gawin mong pag-backup ng file is, gawin mong start time is 9:54 or 9:53, tapos ang end time mo gawin mong 10 or 9:59, na magkaroon man lang ng gap sa gitna na medyo may trail pa muna, hindi yung diretso tira na kaagad. Okay, so ikaw ba, gaganahan ka ba ng panunood niyan? Tirahan ka agad, walang trail. So, ganyan yung gawin mo. Maglagay ka muna ng na to dun sa oras. Maglagay ka ng gap. Okay. So, halimbawa ganito, hindi mo alam yung time na yan na gusto mo i-review. Ganito yung lalabas. Naka-enable na yung camera na gusto mo i-review. Then, naka-set ka na rin dun sa day, kung anong date ang gusto mo i-review. Tapos, yung time, dahil hindi mo nga alam, click mo na lang yung search. Okay. So, hahanapin niya na yung file or ililink niya na yung file na gusto mo makita, ilalabas niya na yan, tapos dito sa baba yan lalabas yung file na gusto mong hanapin.
So ito, nakaset kasi siya ng motion detect. Nakaset kasi siya ng motion detect, kaya nakaset ng motion detect, kaya ang magiging kulay nito dito, orange or yellow. Yan, yellow. Yung iba, kulay green. Ibig sabihin, naka regular recording. So, pwede mo itong i-double click para maging wide view, para makita mo na mas malaki. Tapos, click mo yung play. Para ma-access mo yung ano na yon, yung file na yon. So, ayan 15.005.47. So, ayan. Ang hinahanap nating file, sabihin natin na may hinahanap tayong file bandang 9. Nireview mo na. Let's say, nireview mo na. Nalaman mo na kung anong file. Nireview mo na tong buong araw ng June 15. Gusto mo na ngayong i-backup yung file. Sabihin natin na ang gusto mong i-backup na file is 956 ang gusto mong i-backup na file. Or let's say, ito, gusto mong i-backup tong file na to. Yung file na to na 930. So, ang gagawin mo, let's say gusto mong i-backup to. Ang gagawin mo, kung may nakikita mo ba tong sign ng gunting dito sa gilid, time clip nakalagay. So, click mo yan, yung time clip na yan, then nakita mo may lumabas dito dalawang red. Ito, indicator ito siya ng kanyang end time. Ito naman ang indicator ng kanyang start time. So, ang kanyang start time, itong isang red na to, nakalagay dito, 9:30 ng umaga. Pero yung kanyang end time, 10:30. So, mahaba masyado. Isang buong oras yan. So, ang gagawin mo, iusog mo to. Hold mo yan, click mo yung mouse, tapos hold mo yan sa oras na gusto mo. So, let's say, lagay natin na 9:35. So, ang range na mababack up niya is 9:30 hanggang 9:35 ang kaya niyang i-back up. Okay, so, tapos, pagkatapos nyan, balik ka ulit dito sa sign ng gunting. Ito dito, time clip. Tapos, click mo yan. Tapos, export setup. Diyan sa export setup, papipiliin ka sa kung saan mo gusto ilagay yung file. So, ang gagawin mo, pindutin mo yung browse. Tapos, para madaling mahanap, kasi kailangan mo siya i-browse. Kasi kung dito mo siya hahanapin, dito mo siya ilalagay, diretso mo i-download. Diretso mo i-download. Hindi siya, mahirap siyang hanapin. Unlike kung nakalagay or nakaset ka sa isang folder, mas mabilis siya. So, click mo yung browse. Pagka-click mo yung browse, lagay natin dito sa download. So, ilagay natin dito sa download. Click mo yung download. Yan ang lalabas. Ang gawin mo, mag-right click ka dito sa mouse. Tapos, click mo yung new. Tapos, lagay mo folder. So, dyan sa new folder na yan, ilagay mo yung kung anong gusto mong ipangalan dito sa file na to na gusto mong i-backup. So, sabihin natin, Guwapo. Arrival. So, dumating yung Guwapo pag madilim. So, yan, Guwapo Arrival. Double click mo na lang yan para yan na yung pumasok na folder diretso. Tapos, click mo yung select folder. Ibig sabihin, once na na-backup mo na yung file, makikita mo siya doon sa downloads, tapos sa folder ni Guwapo Arrival. So, ayan, nakalagay na siya doon, Guwapo Arrival. Then, ito namang export format, lagay mo dyan, MP4. Ito kasi ang mostly na ginagamit na ginagamit na format or mas used na format. Kahit sa cellphone kaya ito i-play. Tapos click mo yung OK. Tapos magpa-prompt yan na parking is playback by time. System needs to stop the playback before exporting record. So click mo lang yung OK niyan. Tapos automatic na yan na mag-export. So kung makikita mo dito, begin exporting. Dito naman makikita mo ang kanyang start time 9:30, ang kanyang end time 9:35, tapos kung ilang megabytes or ilan ang size ng gusto mong i-playback. Tapos kung nakikita nyo dito, may kulay blue na dahan-dahang tumatakbo. Once na natapos na yung pagtakbo niyan, ibig sabihin yan, natapos na rin yung download. So paalala pala, doon sa halimbawa, yung mga cases na gusto nyong i-download is more on krimen or maaaring sa kaso. Maaaring dumaan sa kaso. Huwag nyo pong babaguhin yung file name. Okay? Tama lang yan na ganito yung gawin nyo, maglagay kayo ng folder, pero huwag nyo babaguhin yung file name ng
ng ano ng binackup nyo, or wag nyo i-edit kasi mag-iiba yung file name niyan kapag ka inedit nyo, then maaaring maging questionable yan pagdating doon sa husgado. Okay? So, ayan, hintayin natin na matapos yung kanyang pag-download, tapos i-check natin doon sa file ng download kung nandun nga ba talaga yung files. Tapos, ibig sabihin nun, kapag nandun yung files, maaari na natin i-share or i-save sa i-save sa mas safe na folder, or mas safe na USB. Maaari nating i-backup yon, or kung may nanghihingi man ng files, maaari nating ibigay. Pero paalala din pala doon sa mga nanghihingi ng files, lalo kung ikaw ay CCTV operator, wag kang basta-basta magbibigay ng CCTV files nang wala silang request, kasi hindi tama na basta-basta kang magbibigay ng files sa kung kani-kanino lang. Lalo kung ang mga files na hinihingi nila ay magagamit nila sa kaso. Kasi maaaring maging question pa yan na nagbigay ka ng files nang walang pahintulot ng inyong bossing. Okay? So, pero kung ito naman ay personal use, save mo na lang yung file. Okay, shoutout nga pala doon sa nagtatanong kung ang CCTV niya raw ba is marireview pa. Nagtanong siya sa akin bandang February kung marireview niya pa ba ang kanyang CCTV pagdating ng October. So, ayun, ang duda ko doon, na nagkaroon siguro ng ana-ana doon sa loob ng tapos yung asawa niya bababa ng barko ng October, kaya tinatanong niya kung by October is nandun pa yung file. So, sa kasamang palad, mababa naman ang kanyang storage, malamang wala na yon. So, ayan, hintayin natin na matapos yung video file na to. So, ayan, natapos na nga yung blue dito. Tapos lumabas na dito, export finished. So, ibig sabihin, andun na siya sa folder na pinili natin kanina. So, mag-exit tayo dito sa kanyang application, or i-minimize muna natin to. Tapos, check natin dun sa folder. Punta tayo dito sa this PC. Tapos, diretso tayo dito sa downloads. Makikita natin dito, Guapo Arrival. So, double click natin yan, tapos click natin yung kanyang file. Ayan, so ayan na nga yung kanyang file. Nag-play na siya. So, na-save na natin yung file niya. Ayan. So, ito, maaari nyo itong, kung halimbawa, may maghingi ng copy nito, maaari na lang kayo mag-copy nito, copy-paste. Kailangan mayroon kayong sariling copy nito. Hindi kayo mawalan bago kayo magbigay doon sa inyong kailangan copy lang yung sa kanila. Okay? So, ayan, hanggang doon lang. Sana may natutunan kayo sa kung paano to i-backup at saka i-review kahit na nasa ibang bansa kayo.